Pero grabe, ang ganda dito sa Station 1. Yan, Station 2 dito sa Boracay. Dito na lang tayo sa shore maglakad para mapakita ko yung iba't ibang mga establishments na nandito. Kapag pumunta kayo ng gantong season, November, medyo konti yung tao talaga. May Jonas na rin dito. Pag hapon kayo pumunta dito, hindi nyo ito mapupuntahan. Ang famous dito is yung kanilang oyster, sisig, and Fortis Pizza. Back here in the mall. Way naman natin from Station 2 papuntang Station 3. Good morning, Kawander, from the beautiful island of Boracay. So, para maiba naman yung intro natin, dito tayo sa may Station 2 dito sa Boracay. Yan. Time check tayo. It's already 8:30 in the morning. Yan, marami na ring naliligo. Pero medyo maganda yung panahon ngayon. Kahit 8:30 na, medyo hindi siya ganun kainit. Kasi ganun kaganda kapag mga November, ganyan, bare months kayo pumunta dito sa may Boracay. So, nakapunta na kasi ako dito dati ng mga April, ganyan, ng June, tsaka July. Ganun, grabe talaga yung init ng araw kapag gantong oras na talagang ang taas-taas na ng araw. So, talagang masusunog kayo. Pero syempre, kapag magbe-beach kayo, automatic yan. Dapat mag-wear kayo ng sunblock. So, for today's video ay magbe-breakfast tayo sa isang breakfast place sa may Station 1. It's called the Sunnyside Cafe. Bali, hindi ko pa yung natatry. Nakikita ko lang siya sa TikTok. So, nasa harap tayo ng D-Mall ngayon. Yan. Huwag na kayo magtaka kapag umaga pala, low tide talaga siya dito. Pero maganda dyan is, yun, pwedeng safe na safe sa mga bata. Kasi, yun nga, kahit malayo na sila, mababa pa rin. Tapos yun nga, parang crystal clear talaga yung tubig nila dito. Hindi siya yung bato-bato, tas sobrang pino nung sand. So, perfect siya na pag-swimmingan ng mga bata. Pero syempre, guided pa rin ang mga matatanda. And anyway, bago to sa, nakita ko dito to sa Boracay ngayon. Dati wala to pag mga summer season. Ito, parang may red flag sila. Ewan ko anong meaning yan. Siguro non-swimming area yan kapag umabot na dito. Ayan, tignan nyo. Kapag gabi, umaabot siya kasi sa ganyan. Tapos, ayan yung sinasabi ko na low tide. Yan, mababa siya. Tapos ang daming batang naliligo na parang, siguro mga ano pa lang yan, 5 years old, ganyan. Pero may mga kasama naman silang parents. Ayun ang maganda dito sa Bore. Talagang parang swimming pool yung kanilang beach. Ito, nasa tapat tayo ng D-Mall. Ayan, so dito yung Epic. Dito na lang tayo sa shore maglakad para mapakita ko yung iba't ibang mga establishments na nandito. Ayan, kagabi nag-vlog na tayo ng Boracay at night. So, ngayon naman Boracay in the morning. Tapos ito pala, bago to, nakita ko to kagabi, may pailaw sila. Ayan, every day nilang ginagawa. Kasi parang meron ata silang mandated na kailangan sirain siya every day. Ayan. Meron silang ginagawang sandcastle dito sa Bora. Harap lang yan ng Jammers. And dito lang sa may D-Mall area. Yan, medyo umikot ako kasi against the light pero pa-backwards ako naglalakad. Pero konti lang naman yung tao. Meron lang akong napansin dito sa Bora na ngayon. Kapag pumunta kayo ng gantong season, November, medyo konti yung tao talaga. Hindi compared kapag yung peak season nila ng kapag summer. Pero yun nga lang, ang pangit kapag summer kasi talagang may lumot yung kanilang beach. So, medyo hindi rin ganun kagandang mag-swimming. Pero sa ngayon yan, walang lumot talaga yung kanilang beach. So, andito na tayo ngayon sa harapan ng Henan Crystal. Yan, maganda sa kanila, meron silang provided na mga day beds. Kapag naka-check-in kayo dyan, yan, pwedeng-pwede. Tapos, may pwede kayong humiram ng kanilang towels. Hindi ko lang sure kung may day trip dyan na gaya dun sa U-Hotel na ginawa natin sa may Station X. Ayan, tapos ito yung kanilang view sa harapan. Ayan, dito na tayo sa harapan ng Starbucks. Ayan, may Starbucks din pala dito ha. Actually, matagal naman na yung Starbucks dito sa Boracay. Ayan, tumambay na tayo dyan nung 2022. Ayan, ang ganda rin mag-sunset dyan, na dun sa taas. Tapos may mga trees ng coconut. So, ito yung mga establishments, mga hotels na beachfront dito sa may... Actually, Station 2 pa to eh. Ito yung mga establishments dito sa may in between ng Station 2 and Station 1. Ayan, si ate nagpapaano siya ng tour. May tour guide siyang
tag dito kinuha na para ma-photoshoot siya. Yan, usong-uso rin yan dito sa Boracay. Yan, ito yung sinasabi kong Astoria, Boracay na parang landmark nyo para makita nyo na Station 1 na. And after nyan, ito, Station 1. Welcome to Station 1. Marami talagang tao dito kasi dito nga yung hintayan. Isa dito, meron dito sa Station 1, meron din doon sa may Station 2 na docking area ng mga boats. Ayan, kung low tide dun sa may Station 2, ayan, dito mas low tide talaga siya. Ayan, imagine nyo, ang layo talaga ng lalakarin nyo. Ayan, mas better dun sa may Station 2 kung gusto nyo nang malapitan. Ayan, ito yung famous na mga picturean spots dito. Yung maraming mga puno, mga green, yan. Kung gusto nyo haluan yung feed nyo ng green. Mag-picture. Medyo lumilim na tayo. Ayan, dito tayo sa part ng Station 1 na yung may lilim na. Ayan, low tide pa talaga, pero ang maganda dito sa Station 1, napansin ko, patag yung shore nila, tapos ayan, dagat na. Compared mo dun sa Station 2, parang medyo nakaangat kasi yung shore, tapos pababa siya. Parang ganun. Yun naman yung difference niya. Tapos, ang maire-recommend ko sa inyo, kapag gusto nyo talagang ng photoshoot na makita or ma-showcase yung crystal clear na water talaga ng Boracay, dito kayo sa may Station 1 mag-picture. Grabe, talagang ma-achieve nyo yung gustong-gusto nyong beach na, mapoportrait nyo talaga yung parang beauty ng Boracay dito sa may Station 1. Sa Station 2 kasi medyo busy doon, kaya, ayan, recommended ko dito kayo sa Station 1 mag-photoshoot. So, andito tayo sa may harapan ng Johnny's. Yan, masarap din kumain dyan eh. Nakikita ko na yung mga nagre-reco na kainan dito sa Johnny's. Ayan, kung mapapansin nyo dito sa may Station 1, maraming mga establishments na yung parang dinemolish nila. Tapos hindi pa rin siya naaayos hanggang ngayon. Yan ata yung issue pa lang way back 2000s, yung parang pinasara yung mga ibang establishments kasi nga hindi sila sumusunod sa protocol ng parang beach protocol na requirement. Like parang sobrang lapit yata nila sa shore, kaya pinagiba sila. Pero meron din namang mga ginawa na. Like ito, Diamond Water Edge Resort. May Jonas na rin dito. And so nandito na tayo sa may Sunnyside Cafe. Dito tayo kakain ng breakfast. Yan, dito lang yan. Malapit lang siya sa grotto. Ayan, grotto to, Station 1 yan. Zoom ko yung grotto. Mamaya na lang tayo pumunta dyan kasi medyo mainit pa tsaka maraming tao. So dito tayo nanggaling sa may kasi sa beachfront. Pero kung kayo, ayaw yung maglakad, pwede naman ito, main highway na to. Tapos dito na kayo bababa. So naka-order na rin ako. Ang in-order ko is the grilled cheese, yung may mango, tsaka na Vietnamese style na coffee ako. So, pakita ko na lang yung kanilang menu. Ayan. So, ito yung specials nila, mga bestseller nila. And ito yung in-order ko. Bacon and mango, grilled cheese. Tapos, ito mga light meal lang, mga smoothie bowl, champurrado, pasta, and mga pancakes. So, ito yung in-order ko. Vietnamese style iced coffee. Wonder, so tapos na tayong mag-breakfast. Actually, brunch ko na yan dito sa may Sunnyside Cafe. So, yung pagkain naman nila masasarap talaga. Actually, wala akong masabi, masarap talaga siya, tasty. Pero yung presyo nila, nasa medyo pricier side siya. Siyempre, nasa Boracay tayo, tas beachfront pa sila. So, talagang ganun yung presyohan nila. Parang nagre-range siya sa 300 to 500 per meal. So, parang isang order. Pero big serving naman na siya, so pwede siyang for sharing, ganun. Tapos, yung coffee nila is around 150 to 200 pesos. So, ipeg yun na lang siguro mga 500, 600 budget pag kakain kayo dyan sa Sunnyside Cafe. So, ngayon, i-explore naman natin tong Station 1. So, punta tayo dun sa grotto. Ayan, nakikita ko na siya.
Yan, ito tayo. Grotto. Yun, doon tayo pupunta sa grotto na yan. Lakarin natin. Pag hapon dito, high tide na siya. Yan, abot na yung tubig hanggang dito. So, kapag ganitong actually 11 na, hindi pa umaabot dito. Pag hapon yan, umaabot dito yung beach. So kung mapapansin nyo, merong mga konting dumi-dumi, pero mawawala din yan mamaya kapag yung tubig is umabot na dito. So punta tayo dyan. Ayan. So nasa harap na natin ang grotto. Ito na siya. Ayan. Pag hapon kayo pumunta dito, hindi nyo ito mapupuntahan kasi nga high tide na. Yan, umaabot dyan yung tubig. So medyo mataas na. So, tingnan natin anong meron dito. Merong statue ni Mama Mary. Ayan. Tapos ikot tayo. Ayan, may mga rock formations dito. Pero feeling ko hindi siya accessible. So paikot lang siya. Ganyan lang siya. Pero grabe, ang ganda dito sa Station 1. Yan, tingnan nyo. Sobrang ganda. Ayan, lalo na ngayon, yung araw na tatamaan yung beach. Dito perfect magpicture. So dito kayo pumunta. Grabe naman yun, Boracay. Look at that water. Sobrang linaw. Tapos grabe ang pino ng buhangin. Ayan, ganda. Dito sa may Station 1 to. Konti tao, tas napakagandang mag-swimming dito. Sobrang linaw ng tubig, parang swimming pool. Ganda. So, andito na tayo sa bandang Two Seasons. Dadaan lang tayo kasi punta na tayo ng highway dahil mag-check out na tayo. Ang famous dito is yung kanilang oyster, sisig, and Four Cheese Pizza. Pero make sure na magpa-reserve na kayo ng maaga kasi blockbuster yung pila dyan. So, try nyo yan dito. Two Seasons. I wonder, now we're back here in the mall. So, galing tayo dun sa Station 1, dun sa Two Seasons. Lumabas lang tayo dun at sumakay ng e-trike. Bali 15 pesos yung dumadaan-daan yung pamasahe papunta dito. So pakita ko naman dito yung mga establishments dito sa may D-Mall area pag araw. Yan, pumasok tayo dun sa may Budget Mart kanina. Pabaliktad naman tayo. Papunta naman tayo ngayon ng White Sand Beach. Yan yung mga establishments dito. Nakita niyo naman to kagabi, pero gabi siya. Ito naman ang vibe niya pag araw. Ito, meron dito Coco Mama. Tapos dito yung basketballan. Tapos ito, pag wala kayong mga swimsuit, yan, mga swimming attires, dyan kayo. Tapos pag pumasok kayo dyan, yan, dyan, na punong-puno ng mga kainan, restaurants na dyan. So dito na mag-i-start yung mga restaurants dito sa may D-Mall. D-Mall Plaza siya. Ayan, D-Mall. Dito, ayan, ito yung mga restaurants na nandito sa kabila. Sima, ayan, Mango Mama, Ubi Mama, ayan, dun. Meron din sila. Pero ito parang hindi operational tong Ferris wheel nila. Ito yung ibang mga restaurants pa kung naghahanap kayo ng restaurants dito sa may Boracay. Dito sa Station 2 pala itong D-Mall. Yan, Lemony Cafe. Yan, Mang Inasal, Only Rice dyan. Nakakain na ako dyan nung first night natin. Tapos, yan, syempre, hindi mawawala ang famous Andox. Yan, kapag nagtitipid na kayo, medyo kulang na yung budget nyo. Yan, dito kayo kumain sa Andox. Ito yung menu nila. Yan. Screenshot nyo na lang kung gusto nyo kumain. Tapos dito kung Mexican food naman ang hanap nyo, merong Tres Amigos. Ito naman yung pagkain nila. Tres Amigos. Cute. Tapos dito, Spice Bird. Ayan, masarap yung food din nila dito sa Spice Bird. Nakakain na ako dyan noong 2022. Ito naman yung menu nila. Tapos kung nag-crave kayo ng dessert, ito Ice Flakes. Masarap daw yung mango nila dyan, nakita ko sa TikTok. Tapos gelato. Ito Aria, masarap yung pizza naman nila dyan. Ayan, diretsuin nyo lang to, beachfront na yan. Ayan, makikita nyo na yung beach. Nasa may beachfront sila. Ito Cafe del Sol kapag naghahanap kayo ng breakfast place, tapos coffee shop.
Tapos makikita nyo na ang napakagandang white sand beach ng Boracay. Tapos ito, yun nga kanina, ginagawa pa lang yan, di ba, nung dumaan tayo. Ngayon tapos na siya. Ayan, Boracay, November 8, 2028. Ganda. Ayan, ngayon naman isasama ko kayo sa way naman natin from Station 2 papuntang Station 3. Di ba kanina baliktad? Station 2 papuntang Station 1. Tapos bumalik tayo ng D-Mall. Tapos ngayon naman is Station 2 papuntang Station 3 para makita nyo naman. So dito sa Henan, yan, normal yan sa Henan kapag beachfront sila, may sarili silang mga day beds. Pag nag-check-in kayo, 5-star hotel ang Henan Regency dito sa may Station 2. Ganda rin. Yan, ang landmark nyo yan, marami ng mga, yung pagkakalatag ng coconut sa kanila is ganyan yung way niya, hindi siya kalat-kalat, parang nasa isang linya siya, tapos may day beds. Yan na yung Henan Regency, nasa Henan Regency na kayo. Tapos kapag naghahanap pala kayo ng buffet area, meron din buffet ang Henan Regency. Meron silang lunch buffet and dinner buffet. Yan yung presyo niya, $749 and $1,049 kapag Sunday to Thursday and $1,099 pag Friday. Yan siya. Buffet yan. Bali, international cuisine sila. Yan. Ito rin yung isang Mandarin Bay Resort and Spa. Ito siya. May lunch buffet din sila. Ayan. Mandarin Bay Resort and Spa here in Boracay. Actually, marami kasing Mandarin dito sa may Boracay. So, baka malito kayo. May Mandarin Bay Spa, Mandarin Island, may Mandarin Nest, meron ding Mandarin White Sand. Dun sa may Station 3, dun tayo mag-stay. Tapos, dito naman is yung Chacha's Beach Cafe. Yan. Masarap din daw yung mga cocktails nila dyan. And White Sand. Magandang mag-happy hour dyan. Ito yung happy hour nila. Ayan, 3 p.m. to 8 p.m. Tapos may sarili rin silang hotel. It's called the Coast Boracay Island. So, ito rin, may Nigi-Nigi Nunus. Ayan, sobrang famous din dyan. May mga seafood paluto sila. Tapos, meron ding live band kapag gabi. Ito, Snow Ice Flakes. Ito yung second branch nila. Meron yan sa may D-Mall. Masarap daw yung mango coconut nila dyan. So, dito lang tayo naglalakad sa may White Sand Beach. Dito sa may... Actually, malapit na tayo. Station 3. Ayan, nasa may... In between na tayo ng Station 2 and 3. Ito naman yung inyong landmark para sa 2 and 3. Henan Palm. Ayan, may... Baka may lunch buffet din sila dito. Ayan o, sabi ko nga sa inyo, ang trademark ng Henan, meron silang sariling mga day beds sa beachfronts nila. Dito yung landmark ko kung Station 2 or 3 na eh. Kasi dito na mag-e-end yung Station 2. Ayun. Meron din silang ano ulit oh, castle, sand castle, pero napakainit ng araw kaya hindi na natin pupuntahan. Dito may yaw-yaw na rin pala oh, nasa beachfront pa. Ayan, yaw-yaw. Tapos dito na yung famous La Carmela. Ayan, Station 3 na to. Parang, oh nga no, nilagyan na nila ng parang barikada yan. Kasi kapag bagyo talaga siya, sobrang malakas din yung bagyo dito. Tapos dito na papunta, ito, ang landmark nyo is Boracay Galleria. Kapag pupunta kayo ng yan, papunta ng Station X na U-Hotel. Nag-spend kasi tayo ng Station X experience, di ba? Yung nabook din natin sa Klook. Diyan, papunta. Ayan, ito pa yung ibang establishments dito sa may Station 3. Actually, itong parang building na to, parang bago for me. Hindi ko to nakita nung last na punta namin dito. Tapos, yan, Chang Resto. Meron pa rin Andox. Yan, hindi mawawala yung Andox talaga dito sa Boracay. Kapag budget travelers lang kayo, diyan kayo kumain. Meron sila sa 1, 2, and 3. Nagkalat talaga sila.
And syempre hindi mawawala yung kada station na may souvenir shops. Ayan sila. Ayan mga bags, mga white na sando, mga dye shirts. Ayan, ito yung vibe naman ng Station 3. Napansin ko dito sa Station 3, yung puno ng coconut nila, isang straight line siya. Tapos actually dalawa pala, isa dito tsaka isa doon. Tapos makikita nyo yung beach. Yan, ganyan siya. Tapos napansin ko dito, yung beach ng Station 3, parang nakaangat siya. Ayan, nakaangat. Ayan, nakaangat siya. Tapos pababa. Ganun yung sa may Station 3. Ayan. Tapos kung naghahanap kayo ng souvenir shop dito sa may Station 3, ito yung isa sa pinakamalaking souvenir shop na bilihan, mga pasalubong shop dito sa may Station 3. It's called The Hub. Yan, Hub Food Festival. Bali hanggang sa loob yan. Actually nakakain na rin kami dyan. Tapos kapag gabi dyan, dati merong nagpo-perform ng fire dance. Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon. Ayun, ang dami. Ang dami talaga. Souvenir. Isa siyang talagang paikot. Tapos pasok-pasokan pa. So mag-canvas na lang kayo kung ano, kung bibili kayo muna. Tapos kung saan yung pinakamura at quality, doon kayo bumili, di ba? Yan, kung naghanap din kayo ng beachfront na massage, ito, Good Life Detox and Spa Boracay. Dito lang yan sa Casa Pilar. Yan, natry na namin dyan 2022. Okay din yung massage nila. Tapos ang maganda pa dyan is beachfront siya. And also, kapag naghanap kayo ng ito, mga poke bowl yata yung kinain namin dito nung ito, Cafe Maruha. Ayan, mga poke bowls naman sila dito. May all day breakfast din sila and lunch and dinner. And so malapit na tayo sa ating accommodation, which is the Mandarin White Sand Hotel. Ang pinaka-landmark nyo kapag pupunta kayo doon is yung parang docking area nila dito sa may Station 3. Ayan, so basically, yun na yung tour natin ng Station 1, 2, and 3. So, sana nag-enjoy kayo sa tour natin ng Boracay White Sand. At kapag pupunta kayo dito sa Boracay, ayan, may enjoy nyo talaga. Actually, any season naman dito sa Boracay is sobrang ganda. Pero for me, yan, ang recap natin for Station 1, kung gusto nyo dun sa Station 1, dun tahimik, maganda yung sand nila. Tapos, yun nga lang, medyo high-end kasi dun. Yun yung notion nila. Kasi pansin ko din mga restaurants dun medyo mahal. Tapos, sa Station 2 naman, dun naman yung pinaka-center ng White Sand, na kung saan nandun yung D-Mall, andun talaga yung mga kainan, ganun. Tapos, mga souvenir shops, ganun. Marami talaga dun, mga party place sa Station 2. And also, marami ring accommodation dun. Tapos, dito naman sa Station 3, in terms of para siyang parehas lang din ng Station 2 pero mas busy sa Station 2 yung Station 3. Tapos kung sa beach lang naman, medyo ayoko yung beach sa side na to kasi nakaangat siya, tapos may bato-bato siya kasi na-try ko nang mag-swimming dito. So basically yun na yun, nasa harap ko na yung ating accommodation. So sana nag-enjoy ka sa vlog natin ng tour dito sa my Station 1, 2, and 3 ng Boracay. This is Wonder J saying bye bye ka Wonder, and see you on our next vlog.